morning, good morning. Morning pa ba? Morning pa pero tanghali, medyo tanghali na. Agpas na lang 9. At ako'y papunta sa Kubo ngayon. Kanina lang ay dumating ito, oh. Ayan. Dumating itong in-order ko na yung drum. Nasabi ko baka ako maubusan. Marami naman pala silang dumating. At marumi itong dumadating sa kanila. Pero maruming dumadating sa kanila pero nililinis na nila at ginagawa ng ganito. Sinubuksan ito tapos nilalagyan na nila ng hinges na ganito para hindi nawawala yung takip. Malinis na yung loob. So gagamitin na lang. Ito medyo isasander ko na lang. Konting sander and presto, pwede na yan. Kahit na yung hasaan ng itak pwede kong gamitin dyan. Bahala na si Batman. Ayan. At hindi ko naman yan madadala. So maghihintay pa rin ako ng magdadala niyan. Hindi ko kaya yan. Hindi rin kaya ni tatay. So palagay ko ay hihingi rin kami ng tulong sa kung kanino man. Ayan. At sa ngayon ay maghihintay naman ako ng tricycle kasi sobrang mainit na. Nainit na maglakad. Hindi naman ako magbubukas ngayon ng gripo kasi medyo marami namang laman yung drum doon. Pag nadala ito doon, saka ko na lang pabubuksan ulit at diyan ko na paiipunan. Ikaw talaga. Laging hinangat-ngat yung dahon ng halaman. Ayan, para yan na ang iipunan ko. Para malinis ko na yung isang drum. Para maisoli na namin. Yun. Ayan, at sa ngayon maghintay muna ako ng tricycle. Wait lang. Naka-uniform ulit si Tita. Kala mo ha. Oh, bakit nandito kayo? Nakaharang kayo sa daan ko. Ha? At itong isang tong naglilimlim, bakit andyan? Ano nangyari sa'yo? Ang alam ko naglilimlim ka. Bakit andyan ka? So ibig sabihin ba bumaba? Baka may nakumuha ng itlog niya. Bumaba yan sa sa pugad. Wala na siyang nililimliman. Tingnan natin ha. Diyos ko Lord. Hoy. Oh, pati yung dalawang sisiw na yun na lumaki-laki na dito. Kasunod ko din. Diyos ko, ang aming harapan. My goodness, ang winalisan ko. Teka ha, tingnan natin ang nangyari sa pugad. Oh, tama ang hinala ko. Wala ang itlog. So, yung nag-iisang itlog na nililimliman niya, wala. Kaya andito na siya sa baba ngayon. Ay, Diyos ko. Paano ka ba naman dadami? Kawawa naman ang mga manok ko. Dala ko pa naman yung itlog. Dinalo ko yung itlog sa bahay. 9 pieces yung andon kasi yung iba akala ni Bunso ay manok yung iluluto, niluto niya, bali ilang piraso yung niluto niya, 4 yata. Ay nako, kailangan gawa ng paraan to para maitaas tong mga pugad at tatakpan ko tong kalan. Kasi, kaya nila iniitlogan yan kasi walang takip. Wait lang. Ayan, tinanggal ko na yung sombrero ko. Wait lang. Okay, wait lang ha. Ako'y mag-aalis lang nito kasi ako'y naglakad. Dahil walang dumadaan tricycle. Linakad ko. Ang init. Malinsangan talaga. Oh. Wait. At ako, ayan, sorry. Ako'y magwawalis muna dito. Dahil ayun gano'n na naman. Kaya wawalisan ko lang at magpapatuka muna ako. Wait. Alis, wag na kayo sumama. Ayun tumutuka na. Ay Diyos ko. Nakaka-stress. Ang sarap sana ng pagdating mo at kahit pagod na pagod kang maglakad pagdating mo sasalubong yung mga manok mong naparami mo. Pero pag ganyan naman, Diyos ko po, paano dadami ang manok?
kailangan ng solusyon dyan, itataas ko yung pugad. Kaya lang ayaw nila kasi doon eh. May mga pugad na mga naka ano, sabi ko kay tatay baka pwedeng dito kami maglagay ng pugad. Yun nga lang, kung tatanggalin itong kubo, apektado yung pugad. Matatanggal lahat. Kaya doon ako nagpalagay ng pugad sa hulungan. Kaso ayaw naman nila doon. Diyos ko po, Rude. Yan o, maraming laman ng tubig. Kaya hindi ako nagpabukas ngayon muna ng tubig. May magagamit pa naman ako. And, tignan ko nga muna tong aking, magbibisita muna ako ng balag. Sana naman wala nang stress dito. Diyos ko Lord, wait lang. Tignan nga natin. Wow! Hay, tanggal ang stress ko dito. Tanggal ang stress ko dito. Oh, diba? Ang ganda. Yan. Kasing laki na lang, hindi liit ko yan. And, eto pa. My God. Nakakatuwa. Wait lang. Nakakatuwa. Kahit nakaka-stress, pero nakakatuwa pa rin. Dahil, ayan oh. Oh, diba? Ayan pa. Ay, mga tamang-tama by Saturday siguro or Sunday. Ewan ko kung anong ilang araw yan bago lumaki. Kung may 1 week. Ewan ko. And wish ko lang sana. Ayan o. Diba? Thank you Lord. Thank you Patola. Salamat. And, eto o. Etong ano na to, ayan tumaas na siya. Yan, ilalapit ko para maabot niya yung yan yung tulos pataas. Para hindi siya bumagsak. Ay, galing naman. Sulit naman ng stress sa manok. Bawing-bawi dito. Maski pa paano, meron na akong nakikitang lumalaki na. Thank you Lord. Salamat po, salamat. Thank you Pipino and Patola. Yan, sa ngayon ay ako'y magdidilig naman. Tapos itong paminta ay tuloy-tuloy. Ayan, may usbong na bago. So ibig sabihin yan, buhay siya talaga. May bagong usbong. Bali, tatlo or 4 na puno ito. Asan yung isa? Bakit dalawa yan? Dalawang sanga. Magkasanga to. Bali 3 puno yung nakatanim dito sa isang ito. So, ang ibig sabihin niyan, mga ilang ngayon tag-ulan, kailangan, ito palalakihin namin ito. Palalakihin ko na to, hindi na ito puputulin para dumami ang paggagapangan nito dahil marami siya dito 3 puno siya At itong isinandal ni tatay na isang ito na ginawa niyang tanda doon sa isang puno ay buhay. So hahayaan ko na yang mabuhay para madami ang paggagapangan niya. Kasi kailangan niya ng mas madaming gapangan. Okay, wait. Ako'y magdidilig muna nito at umiinit na. Ang ano pala, pakita ko sa inyo ha. Ay, ayan diba? Ayan may sibol. May sibol. May sibol siya. Ayun, bagong sumisibol. Napalalim siguro yan. Eto, mataas na din. Wow! Sabi na sa inyo pag tinusok ni tatay, for sure, buhay yan. Etong dalawa wala pa. Pero ito meron na. Bali 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung meron. Meron na. Galing talaga ni tatay tumusok. Ay, may tao sa kabila. Wait, magdidilig lang ako. Ayun Wait, thank you Lord. Dahil hindi ko siya napuntahan kahapon. Yan, dinilig ko ng marami. Marami ang dilig ko dyan. Ilang hakot ako. And salamat. Ay, nakakapagod pero sulit ang pagod. Nakakatanggal ng pagod, nakakatanggal ng stress pag nakita mong nagbubunga yung iyong pinaghirapan.
Thank you. Ito na naman, oh. Ito ulit ang manok na naglilimlim. Bumaba ulit. Uy, siguraduhin mo lang na magiging sisiw lahat yan, ha? Para naman maski pa paano sa'yo, maging okay naman ang lahat. Yan, teka, bibigyan ko to ng patoka. Diyos ko, Lord. Nararamdaman ko yung tulo ng pawis sa likod ko. Hindi ako nakapaglagay ng ano, ng towel. Wait, bibigyan ko to ng patoka. Uy, umalis kayo mga manok kayo dyan. Okay, itong inahin na to, siya pang nauuna. Nauuna ka pa eh. Alis, lakad doon. Lakad, hindi ka dito eh. Hindi ka taga rito. Ang kulit, oh. Lakad. Doon. Hayaan mo munang manok. Talo nito itong inahin na to na naglilimlim. O tingnan mo ang kulit. Ay, gutom na gutom siguro. O, ayan na ulit. Wala tayong magagawa. Gutom na gutom siguro. Kahit naman siguro tao. Pag sobrang gutom na gutom at nakakita ng pagkain, pipilitin niya talaga makuha. Siguro gutom na gutom. Hama na nga. Eh takot kaso. Takot po itong yung inahin namin, takot dito. O yan, dyan katungo ka. Diyos ko po. Yan, kung bibigyan ko ng ibang patoka. Kasi takot siya. O ayan na. Nailap siya siguro. Kaya may nakakita na dyan sa pugad niyan na aso. Ang inaalala ko aso kasi kasi imposible kung tao yun. Hindi gagawin ng tao yun na itlog na matagal ilang araw nang nililimliman. Mawawala, kukuhanin. Hindi na yung kukuhanin nun. Lalo na't alam na naglilimlim na yung manok. Kung sino, kung may tao man nangangunguha. Hindi yung tao. Yun nga, malakas ang hinala ko na yung aso na gumagala-gala dito, naghahanap ng pagkain, natutong mga inang itlog. Nandito yung mag-asawa sa katabi namin. Wait lang ha, nakakatuka naman. Sure ba ako na yung mag-asawa nga ito? Siguro naman. Mel? Mel? Sino andyan? Ay! Hindi pa kayo nagtatanim? Ha? Ha? Eh, may tubig naman. Meron. Et, nakabili na ako ng drum. Na, tumutulo dito. Ay, sabi ko kay Jojo magtanim na. Sabi ni Kuya Nilo, ng balag. Ng tawag nito? Bakod, ay ano. Ibabaw ng binukal namin ay sunugin. Oo. Ayun, sinunog na namin. Oo, pwede na kayo magtanim. Ayan na, nakaready na, nahukay na rin namin. Oh, magtanim na kayo. Ayan, nalalagyan na rin ng balag. Magtanim na kayo kung kailangan lagyan nyo ng daan dito at dito kayo kumuha sa drum ng tubig. Nakaingit kayo. Ay, ang dami na nila. Oo, pero osog. Eto pa. There's more. Ang sarap naman yan. Diba? Secret ka dito atining ha. Tinatago ka sa amin ha. Oh, kaya sabi ko tatay bigyan mo si Jojo ng binhi. Sabihin mo magtanim na. Ay, ang cute. Ang dami na. Kami na rin ang susunod. Tapos may sitaw dyan na bagong sumisibol pa lang. Yan. Ilang puno lang yan eh. Kasi nga, nung una, nagtanim si tatay, hindi namin sigurado kung merong tubig natutulo. Nung isang linggo, binaybay namin lahat yan. Inayos namin yung may mga putol, yung may leak, tapos, ayan o. Atining magkano naman yung bayad ninyo sa pagkunik doon? Hindi ko alam kay Nilo eh. Ilang araw pang nakakakonek eh. Dati nagbayad, hindi ko lang alam kay Nilo kung magkano ang binabayad niya dati. Box? Eh di bali na, magbayad ba ng 200 a month? Eh, okay lang kaysa naman. Oo. Kaysa naman mag-iigib tayo.
Ayaw ko mag-grill, napakalayo. Nagdadala nga kami ng dahon, sumuko yung isa. Dati nagbobomba kami dyan eh. Ay grabe, suko naman ako doon. Bagsak naman ako talaga pag ano Ate kami. Ning, paano nga pala ng sili mo? Oh, Ako'y magtatanim ng sili na yan. oh, eh ano naman. Pahingi ako. Oh, no problem. Ayan, oh. Hindi siya kinakain ng alang. Ba't hindi nyo pinipitas? Sunog na lahat. Ay, manguha ka. Natatandaan mo kung ilan yung kinuha mo dati. Ayun, eto yung mga manok na yan, hindi yan sa amin. Ate Oh. Ning, puntahan natin yung naglilimlimong manok doon. Oo nga. Sa ilalim ng natumbang marang. Oo, ay hindi, ayam siya, ilang araw na lang magpipisa na yun. Di sana yun. Oo. Yun ay pagka nagpisa na, yun ay kusang Sabi uuwi. ko ganun, bakit si Bugs itahol ng tahol? Sino ba yung tinataholan? Malabo yung mata ko, hindi ko makita. Kuha ko ng salamin. Ay, pagtingin ko ng kaganon yung manok, Oo. sabi ko, kaya naman pala. Sabi ko, doon siguro yun Kaya naglilimlim. naman pala ayaw umalis. Oo. Gawa ng yung manok nandoon. Mm-mm. Ate mo, kuhanin mo yung mga sili mo. Ayan, manguha ka. Itong mga laya na. Oo, hinog na yan, pwede na itanim yan. Naku, ngayong tag-ulan sigurado marami yang tutubo dyan. Ito, oho, Kasi mga nagbabagsak yung iba, hindi naman siya kinakain ng, ewan ko bakit ayaw ng si ibon yan. malaki nga ho. Sobrang malaki siguro, ayaw nila, hindi nila malunok. Nabubulo ng Oo. yung aking mga. Kasi maganda to kasi hinog talaga siya sa ano. Ayan pa oh. Ayan natin yung Ayan pa oh. ito yung mga hinog talaga sa ano niya. Ayan Si Bogs oh. Buti hindi yan active, hindi yan masyadong wild, hindi katulad nung isa. Ay si Kuko, ayoko nang dalhin dito na. Nanghahabol ng manok. Naaawa ako sa mga manok. Oo, pagod siya pagod din yung mga manok. Kuhanin mo yung mga bunga para gagamitin sa inyo. Ayan, malakas magsili si Jojo. Ayun nga masasayang lang naman yan dyan. Tabi ko yung aking ano. Pang ano. Napakasarap naman itong sili na ito. Kaya sabi ko yung sili ni Ate Ning. Ate Ning, nabuhay na yung mga balinghoy ko. O, tingnan mo. Kumuha ka ba dyan? Hindi ho. Ay, hindi ka kumuha. Akala ko sabi mo, dadagdagan mo yung tanim mo. Kakaunti nga lang ho yung ano, kaya lang buhay na sila. Ganito na ho yun ang laki. O, tingnan mo. Kami hindi makapagtanim kasi ngayon lang tinatabasan. Mga 33 ka puno. At, okay na yun. Pag, makakapaglaga ka na. Makakapagluto ka na. Eto, maraming ano. Kami wala pa kasi hindi nga kami makapagtanim. Dahil hindi naman din kaya. Tingnan mo, yung nilinisan namin, mataas na ulit ang damo, hindi pa nalilinis yung iba. Ito yung pwedeng gamitin. Eto pa, mga pwedeng gamitin yan. Teka, wait, kukuha ko ng plastic. Baka naman mapisa yun sa bulsa mo. Naku, Ate Ning. Carry ma? Hala. Carry ko to. Pareho kasi kami yan mahilig sa sili. Sa amin naman si Bunso, medyo nagaano pero hindi masyado. Ang sarap mamitas, oh. Guys, teka lang. Nagbibilang na ako. Madami na to, oh. 10 piso ang isa nito ngayon. Tingnan mo, alam niya presyo. 30, Oh. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20, 30. Mas marami yung utang ko ngayon kaysa doon. Tingnan mo, konti na lang. 150. Konti na lang pala, makakabili na ako ng Wala, pambubong ang isang kilo Ate Ning, kamahal-mahal lang kung ano nito. ng siling. 600 ata ang isang kilo. Oh. Medyo bumaba pa nga ngayon. Dati, Yan, wala na siyang buhat. ano? Ako na lahat. ayun pa, kala mo, Tama. Hala. di ba? Ganda ng kulay. Andun pa, di ba? Meron pa doon. Pero Kasi yun, mo Ate Ning, benta natin. naku, Diyos ko po. Ayun na andun, meron mas kokonti yun, mas marami yun. Madami na to, tsaka na lang ako babalik. Hindi naman ahoy ng mga ano dito. Santol, ayan, may ano natin eh, malalaki na pala. Oo, malaki na ang buko. Tingnan mo, laki na. Akala ko kakainin mo. Nabasag ko eh. Mamamatay sa bukid pag nandito. Oo, basta magsipag ka lang. Halika Bong, suot kang susuot doon. Oo, mataas ang ano. Ay, hindi. Teka, wait lang. Kukunin ko ang itak ko. Wala tayong dalang itak. Titingnan daw namin yung natumbang papaya. Baka pwede pa yung bunga. Nakalimutan ko, sabi ko, uuwi ko. Nakalimutan kong
iuwi kasi may dala ako noong yung puso ng saging. Bawal na sa akin ng gata, Oo. bawal lahat ng meat. Oo. Ay, bawal. So, fish na lang lahat. Itlog, bawal din. Ay, bawal din? Bawal ang mantika, Oo. bawal lahat ng prito. Oo. Puro nilaga. Adi kailangan mo sumunod. Oo nga. Sumunod sa batas. Kung gustong, Hindi, magsasayang ka lang ng pera mo. totoo. Kung gustong humaba ang buhay. Kung gusto mong gumaling, eh, Mm-mm. bakit mo natumba, Ate May? Ano na, so sa katandaan na. Hindi na kaya. Nakuha niya lang kami, tapos tumumbalas na. Oo. Nandito. Ito. Ayan o, ang dulo. Oh. Ito, ayan. Ang bunga. Ayun, may bunga pa. Mm. Ayun ang puso ng saging, hinayaan nyo na doon. Ay, hindi yan nakakain. Hindi May puso kinakain ng yan. saging na hindi nakakain natin eh. Oo, kasi ano yan, puso yan ng latundan. Ayan o. Oh, Mapaklay. papaya na ako. Oh, di ba? marami pa akong sili, marami pa akong papaya. Oh, saan pa? Oh. Basta umikot ka lang nga dito sa kabukiran, Oo. sa looban, ay talagang paglabas mo, may dala ka talagang... Buhay ka na. Ano. talaga. Ito, libre na yung dalawang kainan mo dito. Tapos makakakuha ka pa dyan ng bagsak ng nyog sa inyo. Oho, nakuha ako kahapon. Oh, di ba? Oh, ay, kaya lang bawal sa'yo pang ganyataan. Hindi na ho, wala na akong ginataan. Ano na lang, tinolang papaya na lang. Tinola, igigisa mo pa rin ho yun eh. Ay, sa bagay. Ay, bawal. Bawal nga. Walang mantika. Sabi ko nga sa doktor eh paano ho olive oil? Kahit yung pinakamahalak, export mula dun sa Amerika. Hindi pwede talaga at hindi Bawal. pwede. Ay. Kaya sabi kong gano'n ako, nadali na talaga. Kasi nung umuwi ako dito, binanatan ko ng kain at tining. Kain Ala. ako ng kain ng lahat. Kasi ng- sabi mo, okay ka na. Oo, kasi di ba okay na, di ba nag-therapy ako doon. Mm. Na ay nag-chemotherapy ako. Sabi ko ganun nung ano, eh magaling na ako. Kaya nga ako umuwi, kaya nga lahat ng pera ko doon na ano, doon lang. Bero mo sa isang chemotherapy at ining magkano? Ang isang ini-inject sa akin, sa isang buwan, 2 injection ang pina-i-inject sa akin. 2 times ako nagpapa-inject. Sa isang injection, sa isang session lang, 3 injection. Magkano ang isang injection? 172 dinar. Ay. Ang dinar 172, times mo yan sa 150 ang isang Oo. 1 dinar. Nadis ko Di po. ba? So yun. Kaya sabi ko kay Jojo, pagaling muna ako dito. At bago ako uwi dyan, gumaling Kasi naman ho mas talaga mura ako. doon magpagamot eh, Opo, no? mura ho magpagamot. At saka may trabaho ho ako, Oo. matutustusan ko yung sarili ko. Mm-mm. At hindi naman ho ako nagpapadala na sa kanila mula nung gano'n ang nangyari sa akin. Dahil pinagpapagamot mo Mm-mm. nga. So ngayon, sa madaling salita, gumaling nga ako. Napakaraming pinagdadaranas na hirap doon sa ibang bansa. Pero nung dumating ako dito, ang sabi ko, magaling na ako. Kaya ang ginawa ko, babawi ako. Kinain ko lahat ng walang sawang kain. Sige. Ako, ay di nakaraang mga 3 months ago, sumasakit siya. Sabi kong ganun, mawawala din yan. Bakit ka sumasakit to? So, nag-ano naman na siguro ay talagang ano na ni Lord na, ay, magpa-check up ka na, hindi na ganun kadali yung nararamdaman mo. So, Mm-mm. yung nararamdaman ko dating sumasakit siya, ulit na ganun. Kaya alam ko na kaagad, naranasan ko na eh. Mm-mm. So sabi kong ganun, ay ito hindi na tama. Kailangan ko nang magpagamot. Kaya yun, nagpa-check up ako. Ayan, daming laboratory. Ayan. Napakarami. At Tapos, least naagapan. Sa una pa lang. dati naagapan stage 3 breast cancer siya. Ngayon nasa stage 1 na. Sabi kong ganun, lahat ng mga stage na lang dinanas ko na. Wag lang stage 4 and 5. Wag naman. Huwag naman, kasi malapit na ako dyan. Pero Ate Ning, alam mo, hindi na ho ako natatakot. Ganun talaga. Kasi, pero, Nakahanda na po ako. pero kahit sabihin pang handa na tayo, handa ka na. Si Lord pa rin ang nakakaalam kung Yun handa ka nga ilan tayo. sinasabi ko na ano. Kung sa akin lang, handa na ako na kuhanin na ako ni Lord, handa na ako na kumbaga, iniready ko na yung sarili ko na hindi na ako natatakot. Kahit sumakit nga siya, hindi na ako natatakot. Wala na akong parang
namanhid na ako doon at saka yun sa ano, nagiging malakas ako doon sa ano, sa Word of God. Doon talaga yung kalakasan na Oo. nagiging ano ako doon. Kaya lang, isipin mo na lang, si Kaya lang- Maiko, mag-aasawa pa yan, magkakaapo ka pa. Kaya Dapat nga makita mo pa yung apo mo. Kaya nga sabi nila, ikaw nga ready na. Paano yung iiwanan mo? Ayun, tama. Sabing gano'n. Oo, Eh, lalong-lalo katulad na niyan, yung ngayon anak ka lang mo. bumabawi sa pamilya mo. Ngayon ka Tagal lang mong bumabawi. nawala. So, wag mo munang pangarapin yung humiwalay ka na kaagad sa kanila. Kauwi mo lang, hiwalay ka na naman. Ay, Sabi nako. ko gano'n. Dapat Iwasan magpagaling. Itong isa at si Jojo, hindi makatiis na yung katulad kagabi. Nagluto ako ng pakbit. Ang sahog ay ay baboy. Oo. Eh, hindi ako aring kumain. Eh di kain siya, sabi niya, ba't ba ayaw mong kumain? Eh, baba, alam mo naman eh. Eh di, sinubo lang yung ilang subo, tapos lumayas na. Kasi ang ulam ko eh, pinakulo ang malunggay. At saka paksiw. Parang hindi niya mahatim na. Ang Oo, sarap ng kinakain niya. hindi siya, Tapos ikaw eh. Kaya sabi niya, kung ano yung kakainin mo, yun na rin kakainin ko. Maging healthy pa ako. Oo nga, totoo Sabi ko, yun. kung kaya mo naman, edi Oo dalawa nga. tayong magsasakripisyo. Pag ito'y marami ng bunga, o di pati ikaw eh, baka kapag luto na rin dyan, magbaon ka ng isang kaserola at isa lang diyan, ilaga. Tsaka isang bawang. Hindi ka pwedeng bumaba, wait. O, sige, baba. Ayun na. O, sasarado ko na yung gate. O, magsasara ng gate. Matik yung gate na yan. Nandito kami sa kabukiran. O, di wala na. Wala na Oh, ulit ano. ayan, wala nang daan ulit. Wala na ulit daan. Nalagyan na. Ayan, o, babalik na rin yung inahin dyan sa kanyang limliman. O, sige, ito na, siguro mga ilang araw na lang to. Bababa na din yan, sisiw na yan. Oo nga ho. Mm-mm. Matagal na yan. Oo, siguro ngayong week na to eh. Kalabas na yan. Kaya lang yung mga sisi, dapat Ayun nga eh. baka habulin lang yan ng ano kakainin. Oo, Sayang naman. kawawa. Tingnan natin, sana hindi naman. Ayun, nakakuha na ulit ng tingnan nyo. Kung hindi siya pumunta, yung sili masasayang, yung papaya masasayang. O di at least ay may kumuha na ngayon ng papaya. Kasi sa amin kadalasan pagka may manok, ang maiisip lagi adobo. Nung isang beses nagkaldereta si Bunso. Ayan ang tawag dito, paminta, hinog na. Naantay ko lang humabol yung iba na medyo hindi pa ganun ka. Siguro ngayong weekends ay pwede nang panguhanin lahat yan. Hindi ko na muna papanguhanin. Sasabay-sabayin ko na lahat kasi hindi. Pero marami pa yan. Siguro ang makukuha ko pa sa paminta, kung lahat-lahat pa, kung makukuha ko lahat, baka, di ba meron akong pinatuyo doon sa isang garapon ng stick, siguro mas madami kaysa sa doon, kasi eto pa baka halos doble, halos puno doon sa stick, yung makukuha ko dito, sana, ito kasi late ito bago pa lang dumidilaw yung kanyang tangkay, nagye-yellowish na yung tangkay niya, pero hindi pa yan alangan pa, hindi pa ganun kasagad ang gulang, hindi pa ganun, yung iba medyo nag-i-start ng dumilaw, yan, nadidilaw-dilaw na yung puno, pero siguro nga siguro bago magkatapusan nitong March, pwede na yan panguhanin lahat, mapapanguha ko na yan. Sa ngayon ay yun lang muna ang aking update, at sa ngayon ay i-enjoy ko muna ang aking balag na pinaghihirapan, and thank you naman dahil nakakalis ng stress, nakakatanggal ng pagod. Yan yun nga, tulad ng sabi kanina
lagi namin kasing sinasabi na ipapagawa itong kubo. Hindi pa namin mapaumpisahan. Unang-una, hindi ko pa nakakausap si Kuya to. Ang sabi niya sa akin ay kakausapin daw niya yung maglalagari ng kahoy. Yung naglalagari ng kahoy, kakausapin daw niya para malaman kung magkano ba more or less ang mauubos sa pagpapatabla, yung ipapagawing tabla ang kahoy, ang puno. So titingnan ko kung magkano. More or less siguro baka abutin ng 5K ang kahoy pa lang. Tapos ito, ang bubong ay more or less ay mga 5K din yun. So abutin na ng 10K. Bubong at kahoy pa lang yun. Ano pa yung semento, yung bakal, at saka buhangin at graba. So marami pang kailangan bilhin. Kahit yun lang, bubong lang yun ha. Bubong lang at saka haligi lang yung pinag-uusapan. Walang dingding. So baka umabot ng maubos yung 20K doon lang sa bubong at haligi. Doon pa lang. Dahil may labor. May labor pa. Mahal ang labor. So, hindi ko rin alam kung gaano katagal gagawin yung poste, yung haligi at bubong. Hindi ko alam kung gaano katagal yon. So, wish ko lang sana kayanin ng budget. And isa pang problema, hindi ko pa alam kung sinong gagawa dahil dito ang karamihan dito sa construction worker dito ay may mga trabaho. Si Kuya Nanding marunong, magaling siya, kaya lang hindi niya kaya yung maghahakot, 'di ba? Malayo dito sa kalsada. So, yung materials ay kailangan hahakutin dito. Kasi hindi na rin niya, although may labor naman syempre, yun ang siguro yun ang hahakot, kailangan kong humanap na maghahakot ng materials dito. And isa pa, kailangan tataas siya sa taas, sa bubong, para pagpapako ng bubong, paglalagay ng mga kahoy, hindi na rin niya kaya masyadong tumaas kasi yun nga, yung buhat nung na-aksidente siya, muntik nang maputol yung hita niya, yung binti niya, ay malaki na ang inihina ng katawan. Yung una ay siya yung taon na yun halos 70, 69 na yata siya. So buti nga malakas pa si Kuya Nanding, pero ayaw ko nang hayaan na siya, kasi sinasabi niya hindi na rin daw siya nagtatataas sa mga yung gagawin, kung ano, sa mababa lang yung gagawin niya, kayang-kaya pa niya, kaya lang pag mataas hindi na, kasi delikado na, mahirap na. Kaya kailangan kong humanap ng ibang gagawa. Yung isang pinuntahan ko dito na maliksi ang katawan niya, mabilis siyang kumilos, maganda sana yon, kaya lang may trabaho nga. Yung mga ganun kasi hindi nawawalan ng trabaho. Yung mga maliliksi ang katawan, bibilis kumilos, tapos marunong, yung hindi nawawalan ng trabaho pag ganun. Kaya dapat yun ang hahanapin ko. Kailangan mahahanap ako ng marunong gumawa at mabilis kumilos, kasi limited na nga yung budget, tapos mabagal pa, edi lalo na baka hindi lalo matapos. Ayun, okay, at ako ay mag-water break muna. Wait.